Ito na po sila mga katribya. Tawag natin na gamais. At meron na rin po tayo mga katribya po mga saresa. Ito mga ka-farmers, kaya maganda-ganda po mga ka-farmers po yung ating magiging bunga nitong ating kalamansi. Yan. Kaya masusulit po itong ating alaga. Kung saan po ang gamit lang naman po natin ay ang chargeable, na kung saan ay napakatipid. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Makulimlim po mga ka-farmers po itong araw po na ito. Ngayon mga katribya po ang ating update ng ating inaalagaan pong mga buko. Ayan. Dami na po nila mga katribya. Yung pong ating mga dulo. Ayan, nag-umpisa po tayo mga ka-farmers po ng ating pag-aalaga. Second week po ng October. Kaya naman po yung ating in-spray, ito na po sila mga katribya. Tawag natin na gamais. At meron na rin po tayo mga katribya po mga saresa. Ito mga ka-farmers, kaya maganda-ganda po mga ka-farmers po yung ating magiging bunga nitong ating kalamansi. Yan. Kaya masusulit po itong ating alaga. Kung saan po ang gamit lang naman po natin ay ang chargeable, na kung saan ay napakatipid. Tipid mga katribya, hindi mo na kailangan po ng marami pong gamot at praktikal, dahil yun naman pong ating inaalagaan ay very effective, dahil wala po siyang mga ka-farmers po na ganong sira. Meron pong mga pangilan-ngilan pero hindi po majority kumpara mo doon sa talagang hindi po nag-alaga o nag-spray ng kanilang kalamansi. Kasi alam po ninyo mga ka-farmers, hindi po natin alam yung mga insekto na talagang pagka sumalakay po yan, lalo na po sa bulaklak po natin, pag hindi mo in-spray, hindi mo alam po yan ay magtutuloy o hindi. Pero para tayo mga ka-farmers ay makasigurado ng ating pag-aalaga na hindi po siya masisira, ini-spray po natin siya parang pinaka-maintenance. Dahil ngayon po kasi mga ka-farmers ay amihan season. Pagka ganyan po na nagsasalubong po ang init tsaka po yung hanging malamig, ay nagpo-produce mga katribya po ng marami pong mga insekto. Andyan po mga ka-farmers po yung ating natawag natin mga dapurak. Pero itong ating kalamansi, ayan, kung po regular po natin siyang nai-spray, maganda po mga ka-farmers po ang nagiging bunga o yung buko niya. Ito naman po yung ating na herbicide, kamakalawa. Ito na't madidilaw na. Yan, lilinis na rin po natin ito. Dahil masyado na siyang mga farmers nakakalilim ang ating kalamansi. Tapos malabas na rin po mga ka-farmers po yung ating mga bulaklak. Mula po noong bagyo, halos at nasa 2 weeks ang nakakalipas. Yung mga nadaganan ng saging, ilihis natin. Ayan, para po makarecover.
Tinanggalan rin natin po yung iba. Mga malakas din po yung hangin ng si Bagyong Uwan. Meron na rin pong mga bulaklak po sa mga kilikili. Hindi pa lang po natin mapapansin dahil sobrang liliit pa. Kaya iba, mga ka-farmers ay nag-umpisa na po sila ng kanila pong pag-i-spray. Bagamat sila po ngayon pa lang sila mag-i-spray, tayo, marami na po tayo nakapanagtag na. At marami na po tayong may mga bunga. Excuse me. Ito. Ayan o. Yan po yung ating pong mga bulaklak nasa dulo. Hindi natin alam kung yan ay mamumuti sa bulaklak. Hindi pa natin nakikita po yung karamihan. Pero mga nasa kilikili na po yung iba. Kaya 15 days. Kasi nung bumagyo November 7. Ngayon ay 23. Kaya almost nasa 2 weeks na nakakalipas. Dahil nilagyan natin ito mga katribya po ng pataba bago po yung bagyo. Kasi sinamantala na po natin para po hindi na tayo magtutubig. Pero mula noon, hindi pa po siya umuulan po ng malakas. Kaya yan, pagka mauulan ito mga ka-farmers, sigurado po ay ang iba naman po ay maglalabas po ng ating another po na bulaklak. For the meantime, ito po muna po yung ating ginagawa ngayon. Spray ng kalamansi. Pagka after ng 3 days, follow up po natin yung ating mga buko. Ngayon, twice a week po tayo dahil meron tayong mga bagong mga bulaklak na lumulusot. Kaya tsaga-tsaga lang mga katribya. Para continuous po yung ating bunga. Hindi lang po isang beses. Kailangan ay mag-monthly tayo ng ating bunga. Para lahat po ng presyo ay ating matitikman. Ganyan ang kalamansi. Kaganda po mga ka-farmers po. Tayo ay nasa taas. Kitang-kita natin siya. Ito yung mga bukong mga maliliit. Nagpapakita na. Kaya pag halimbawa mais na siya at gasaresa, malalaman nyo na yan kung may sira o wala. Dahil marami na siyang magiging kupildong. Pero yung ating nakikita mga katribya ay ayos. Wala po siyang ganong sira. Sabihin, okay ang ating gamot na ginagamit or hindi pa masyadong sumasalakay ang mga insekto. Yung panahon na tayo ay nag-i-spray. Kung di man po mga ka-farmers na panahon ng insekto, mas maganda pa rin po yung sigurado tayo para at least meron tayong pinalalaki. Ito, marami ito. Pagka ito mga ka-farmers po ay lumaki huhutok po ang ating kalamansi sa bunga. Meron tayong pulutin, halawin. Nga pala mga ka-farmers, good news uli. Tumataas po ulit mga ka-farmers po yung ating kalamansi. Kahapon ang kuhanan ay 1617 doon sa pinakabagsakan sa Kabanatuan.
Ngayon mga ka-farmers, di po natin alam kung magkano na po ang presyo. Pero madalit salita, magandang balita dahil bumabalik na uli po sa taas ang presyo ng kalamansi natin. Ganoon naman kasi mga katribya, pag po marami po ang dating, mababa ang demand. Pagka kokonti ang dating, mataas ang demand. Ang importante, meron kang mapipitas. Tumaas, bumaba, meron kang umang. Ayan, sa ibabaw, ayan, may mga bulaklak. Ayan, bulaklak. Ah! Ha? Ayan mga ka-farmers, yung kuha natin. Tanggal tayo ng ating sangang tuyo. Follow up. Ang kagandahan yan meron ng mga bunga. Meron pa po tayo pinalalaki para pang December. Ayan, meron rin tayong hinog yung nasa ibabaw na hindi po nakuha ng ating tagapitas. Laglag ang ating cellphone. Yan, ito yung mga fungus na kailangang alisin para po hindi siya kumalat. Ay, mga buko natin. Nakakuha na po na ito na. Natanggalan na po natin ito uli. Ngayon ay pinabalikan natin para doon sa mga bago. Kaya po kasi wala po yung ating mga fungus. Maganda pong tingnan. Saka yung mga nasisiklat. Yung bunga pa ng bagyo. Ayan meron pong parte po na marami pong bulaklak na merong nauna. Kaya hindi po sabay-sabay na sila ay mag-produce ng bulaklak. Ayan. Ganda po ng pagka-berde. Pagka wala yung ating ayan. Dami buko. Lumaki na. Pero may isang sira. Pero yung mga buo naman natin, dami. Pagka maganda po ang bunga, bilog, sabihin approve. Hindi po masayang ang ating pagod ng pag-spray. Kagandahan ng naagapan natin ng bulaklak. Agad tayo nakapag-spray. Meron tayong inaasahan na aanihin. Importante mga katribya, mamulaklak ang kalamansi ninyo. Kasi pag hindi na mulaklak ang inyong kalamansi, naglagay tayo ng abono, ay mag-spray ka man, baliwala lang po yun. Kaya unang-una, wala kang palalakihin, wala kang aalagaan, kasi walang bulaklak, walang bunga. Kaya mas maganda,
papabulaklak natin ang ating kalamansi. Kaya yung ginagawa po natin pamumulaklak, abono lang mga katribya. Tapos ay susundan lang natin siya ng ating pong mga foliar. Pwede naman po yung mga foliar na available dyan sa inyo, mga lugar. At importante, meron kayong pataba na inilagay. Ang mahirap ay wala kayong abono. Mamulaklak man ang inyong kalamansi, hindi rin po magtutuloy dahil wala siyang pagkain. Tutuyo lang. Tapos kapitin ng mga insekto. Merienda nila. Walang panlaban sa sakit. Kaya nga wala yung mahina ang kanyang immune system. Yung pagka po inaalagaan na nga natin meron pang nasisira lalo na yung hindi po inaalagaan. Yung mga bulaklak po natin, iba ay mga buko, mga tagtag na. Ganda ng panahon mga katribya. Makulimlim. Wala naman po tayong bagyo. Yan ay mga isolated thunderstorm. Sabi nga ng Pag-asa. Pero hindi po yan ang bagyo. Yan yung mga buko sa ibabaw. Marami rin sila. Pagka lumaki-laki pa yan mga ka-farmers, lalo pa nating makikita. Ngayon hindi pa masyado. Hindi pa masyadong pansinin. Alaga muna tayo. Follow up. Tapos kung ano yung kanyang sakit ay atin pong gagamutin. Tayo mismo mga katribya po ang magiging pinaka-doktor ng inyong kalamansi. Kami mga punggos. Ayan, alam natin dapat kung paano natin gagawin para hindi siya dumami. Okay mga ka-farmers, sige po. Kita-kita po tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Isang makulimlim po na umaga. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. God bless po sa inyo mga katribya. Bye-bye.